morning to each and everyone. Welcome sa ato ang Pastor's Appreciation Sunday. Nalipay bata nga naay pastor. So atong sabton karong kabuntagon mga kaigsunan, unsa may responsibilidad sa pastor. Our gracious Heavenly Father, thank you Lord for this morning. Thank you for giving us this wonderful opportunity to appreciate the pastor of this church, Lord, Pastor Joel Igok. Thank you so much for using him and putting him, assigning him in this church. And I pray, dear God, that you will bless each and every one sa pagpaminaw anay nga message, Lord, nga masabtan gyud sa matag usa ang imong mensahe ug ma-apply namo sa kinabuhi, Lord, sa pagkinabuhi namo. Dili lang kay karon, kundi sa among pagkinabuhi gyud matag adlaw. And please use me once again, empower me, dear God, for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Pastor's Duty to the Believers. The Pastor's Duty to the Believers. Dapat makahibaw mo, unsa may duty sa pastor. Kay, ginanglan makahibaw tani, unsay duty sa pastor. Kay, panalitan, mo duty na si pastor. Mo reklamo niya mo. Kay, ang mga pastor, mo duty gud baya. Mubuhat yun sa responsibility. So, dili na tuhot doon ang mga basic lang yun, kanang mga pinaka-importante nga obligasyon sa pastor sa katawhan sa Ginoo. So, muna ito isgutan this morning. Number 1, guides the believer's walk. Trabaho sa pastor nga giyahan ka sa imong paglakaw, isip usa ka Kristohanon. Ang pangutana, malipay baka nga badlungon ka panagsa. Malipay baka ingnon ayaw diha brad kay mahug kas pangpang. Ayaw diha brad kay mabangga ka sa unahan. Ayaw anak brad kay magdaot ang imong kinabuhi, maguba ang inyong pamilya. Ayaw anak brad kay makadaot na sa testimony. Okay ra bakag badlungon ka panagsa ingonana. Kay kasagaran sa mga tao di gyud ganahan badlungon. Di ba? Mo na kay badman, dali ra maadto sa lungon. Mo na may tabo. Ang Kristohanon, di man ta mutuo mga igsoon nga kanang masamang damo matagal mamatay. Di ta mutuo na oy. Sa Kristohanong kinabuhi, kung di na jud ka magamit sa Ginoo, may papaulio na lang ka. Wala tanan nang andoy ha nga mga matay tani. Ang atong gipangandoy ani nga makasabuta nga nindot di ining naay mo guide nato. Laliman ka mga igsoon, wa gud ta kay bawg unsay nasa unahan, unsay mahitabo. Kita decide lang ta sa atong kinabuhi without knowing nga ma-endanger na di ay ang atong kinabuhi sa atong mga lakaw. So, the pastor provides direction through doctrine, counsel, and example. He helps believers navigate life's decision with biblical wisdom. Dili sad ni magpataka ang pastor o guide nimo. Kami mga pastor, mo guide me through the Bible. Mo counsel me through the Word of God. Mamadlong me dapat na nahiuyon diri sa Bible. Dili mi pwede nga mamadlong me tungod kay na-touch ang among ego. Tungod kay di mi ganahan, tungod kay kanang na naglain akong buot nimo. Dili na mao mga igsoon. Mamadlong ang pastor, mga saba ang pastor, kasagaran ari ra gyud sa pulpito, ato gyud ning ihatag ang pulong sa Ginoo. Unya it is the word of God nga nag-rebuke nato. Ang pastor speaker. Dahil pa kasinabot ta? So si pastor, ang mga pastor, mamadlong jud. Kay nga naman, trabaho man na niya. Tanawa sa Jeremiah chapter 3, 14 to 15. So basahon na to, tanawa, basahan sa inyong mata. Verse 14, turn, O backsliding children, saith the Lord. Kinsay nagingon? Kinsay nagingon? Tayo pa, kinsay nagingon? The Lord. Kinsa may muwali? So kay giwali man sa pastor, kinsay nag-ingon? Ginoo gihapon. Saith the Lord,
For I am married unto you, and I will take you one of a city, and two of a family, and I will bring you to Zion. Tanaw ha, ang kasing-kasing sa Ginoo, kung atong sabton ba, backsliding people, gi-invite sa Ginoo, balik mo, backsliding people. Tagaan tamog magtutudlo, tagaan tamog magbalantay, tagaan tamog pastor according sa iya kasing-kasing. So tanaw ha, sabton na to ha, for I am married unto you. So ang paghangyo sa Ginoo nato nga mga katawhan niya isip bride. Dai palaminaw ta? Isip usa ka asawa nga dili gyud na nimo pasagdan. Dili gyud na nimo tugutan nga maguba ang iyang kinabuhi. I am married unto you. Tanawa ha unsay kasing-kasing sa Ginoo. Ingon siya diri, and I will make you one, and I will take you one of a city. Tanawa, sa usa ka syudad, bisag usa lang. Sa usa ka pamilya, bisag duha lang. And I will bring you to Zion. Bisag dili tanan, ningon ang Ginoo, bisag gamay ra mo, ako mong dadon sa Zion. Tanawa, kung desire sa Ginoo, mga kaigsuonan, wala nagandoy ang Ginoo nga antibuk syudad. Wala nangandoy ang Ginoo nga tibuok pamilya mo na ikaw ayaw kaguol. Kung ikaw ra usa sa imong pamilya, ikaw ra usa mo'y nagpaduol sa Ginoo, ikaw ra ang nagsunod sa kabubuton sa Ginoo, ayaw kaguol kay dad-on kagihapon sa Ginoo sa iyang kabubuton. Dad-on kagihapon sa Ginoo sa iyahang buluhaton ug iya kagihapon gamiton. Kay mao mo ang pinakanindot nga mahitabo sa kinabuhi sa Kristohanon nga magamit ta. Kaysa musugot mo sa dili, gamiton yun ta. So it's either ang Ginoo mo gamit na to, kung di ka magamit sa Ginoo, automatic ang nagamit ni mo yawa. Unya, diara ang pagbugal-bugal sa mga Kristohanon. Ang yawa ang nagamit, dito magampo sa Ginoo. Tanawa ra. Lord, giyahi ko. Lord, panalangini ko. Lord, tabangi ko. Unya, pagkahuman niya gampo, in Jesus' name pa jud. Amen. Unya pagkahuman ang iyang kuyog, ang yawa. Okay ra mo ana. Kung ikaw ang Ginoo, okay ra ka? Tay pa naminaw mo? O tagaan ta mong senaryo nga kanabang tawhanon nga senaryo. Nilarga si Bana ngadto sa abroad. Gibili ng asawa diri sa Pilipinas. Nagpadala og kwarta si Bana, nag-supply sa panginahanglan. Ang problema ni asawa, gigasto sa laing laki. Okay ra mo ana? Ha, makaingon ba ka nag-praise the Lord? At least nagamit akong gipadala. Malipay ba mo ana? Well, God said, I am married unto you. Ingon ana ang attachment nato sa Ginoo. Unya pagkahuman ang Ginoo ga-supply natog kusog, ga-supply sa atong kinabuhi, ga-supply og hangin tanan libre mga igsoon. Unya pagkahuman ang atong kinabuhi gikuyog nato si Hawa. Mo na niyo ang Ginoo, balik ra gud mo, balik mo. Unsa may buhaton sa Ginoo? Diara sa verse 15. And I will give you what? Pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding, para dili nakamahitong pawak ngadto sa backsliding. Are you listening? Nganong mo backslide man ang usa ka Kristohanon? Tungod kay wala man siya kay baw. Ignorante man siya sa kabubuton sa Ginoo. So ang ignorance baya, dili baya siya excuse. Kay once nga nakasala, kasala gyud na siya. Ug once nga naay sala, babag gyud na siya sa atong kinabuhi. Babag sa pag-ampo, babag sa kalipay, babag sa kalinaw. Unya kung mao nay magpabilin sa atong kinabuhi, wa gyud tay kalipay, way kalinaw, walay kwarta. Babagan man na tanan. Well, ang yawa mag-provide na siya, but mind you, pag ang yawa na nag-provide nimo, it is not for you to be provided, but it is for you to be destroyed. Ang kwarta gikan sa yawa, distraction ang dala. Pero ang kwarta nga gikan sa Ginoo, kaayuhan ang iyang dala. O di ba?
So mailhan man na natong gikan sa yawa o gikan sa Ginoo nga kwarta. Pag gikan sa Ginoo, di gyud ka pwede nga di mo tithes. Inuman nila oy. Pag gikan sa yawa, di gyud na nimo taytan. Alam niyo na klaro kayo, daog sa luto, daog sa sabong, inilad, no? Kanang dinikwat. Kanang nakakita ba og wallet unya, wow, blessing, unya nay ID. Uy, blessing nay ID. Gikuha ang kwarta, gilabay ang wallet, tabla ra ikay nang awat. Dapat imo nang pangitaon na agon ng tag-iya, klaro kay isnanan. Ang lisod iuli kanang walay wallet, kwarta ra ba? O, sao man na nimo? Kung gusto nimo iuli, isod diri box. Muna nindot ulianan. Pero bisa naman lang taytan nimo. No, consider nimo blessing ni blessing. Kaya wa makakaibaw asa iuli. Kung imo nang i-post dito sa bisag asa, to ka Facebook nimo, imong i-post nakakita ko kwarta, bandol-bandol na kwarta, kinsay tag-iya. Oh, guess what? Unsay may tabo sa imong account. Perting daghana mangangkon. Ang problema ana karon imong parisayton unsa may mga kwan ani, unsa may mga serial number ani o diha magdaog mo diha. Unya naa ba ni fingerprint nimo? O di bisag ana na lang. So naagyon na gi-provide sa Ginoo ang pastor tungod kay kita kung wala ang pastor, kung wala ang giya sa Ginoo, kung wala ang pulong sa Ginoo, backslider ang tawag sa ato ana. Because whether you like it or not, whether you know or you do not know what the Bible says, it is written. Nahatag na. So kung wala ta kahibaw, wala ta kadungog sa nato, kay nganong wa man ka nagdevosyonal. Individually mubasa magyuta, individually mo tuon magyuta. It is our personal responsibility para naa kay mabuhat sa imong Kristohanong kinabuhi. Kay mo istorya man na ang Ginoo. Di ba? So karon, kay bawo na mo ngano tagaan tag pastor? Ni agree mo ngano gitagaan tag pastor? Ngano gani? Kay backslider ta kung wala ang pastor. Backslider ta kung wala ang giya sa Ginoo. Walay laing gidala ang pastor sa simbahan kundili ang giya sa Ginoo. So nganong masuko magkagiyahan? Mo ni problema sa mga membro og sa pastor. Kasagarang simbahan, adi tayo kasagaran, tanang simbahan yun. Naagi membro malain sa pastor kay magsigig pamadlong. Dili ka angay masuko, malipay ka. Kay nga naman, without knowing, you are a backslider. And that is why God gave you the pastor, the man of God. Mabito na careful kay ita mga kaigsunan. Ang pagpastor, dili buot-buot sa tao nga ganahan siya magpastor. For example, naay unya ganahan diya, isig paminaw ba, mas may pamangkuhan ni mo, tudlo aning pastor na mo? Ako kay magpastor ka. O di ba? Dili ingon ana ang pagpastor. Kay ang pagpastor dili kabubuton sa tao, kundi dili kabubuton sa Ginoo. Sabta, I will give you pastors according to who? Kaya pa, according to who? According to mine heart. Kasing-kasing sa Ginoo gagikan. Nganong naa kay pastor, mao na malipay mo nga natagaan mong pastor kay pinangga mo sa Ginoo. So pag naa kay hunahuna nimo naa kay pastor, malipay ka. Are you listening? Dapat malipay ka, dili ka masuya, kapuya aning nay pastor, uy kay mamadlong. Sayop sabta ang kabubuton sa Ginoo. Ikaduha ta. Grows the believer's faith. Trabaho na sa pastor. Trabaho sa pastor nga mansuhon ka. Trabaho sa pastor nga tudluan ka unya isalang ka sa buluhaton. Trabaho sa pastor nga ang mga men i-train sa pagwali.
Kay kung dili mawali ang mga men, ready ang mga women. Pag amen ko mo mga babae, kanang nagpanikan na gyud ka nga minduta o nganong di man i-allow baptist ning wali babae. Uy. Naa ba diri nga babae ka o niya murag lami man iwali oy. Naa ba diri? Naa na biya mo sa inyo. Daghan kay kagwalihan dito. Gikan sa kamanghuran ngadtos pinakamaguwang ang bana. Membro ko na nimo tanan. Di ba? Kay keep silent na ka sa church, adto ka sa balay. Tuwa dito imo pulpito. Wala mga bana, sagdan na lang nila to kay kita atom sa simbahan magwali. Di ba? Ang mga lalaki dapat mo'y mubarog sa balay ug sa simbahan. Kay sa balay, pari man mo. Kung imong asawa magpastura na siya, pari ka, ang Ginoo nag-appoint nimo. Nya nagpastora ang babay, wa man tay pastora, pastora man. Wa man tay pastora, pastora. No, nya pastora na imong asawa kay maayo po siya manudlo. Uy, gamita imong pagkapari. Dili ra ka kay hari. No? Inig saka sa sungay sa imong asawa, ay sukol, ako'y hari diri. Atay pa, ikaw sad bayay pari. O say buhaton sa pari. Di ba manudlo sa pulong sa Ginoo? Wala na nagibutang sa Ginoo sa simbahan ang pari. Pastor na gibutang sa Ginoo sa simbahan according sa ato gibasa kaganina. Asa naman ang pari gibutang? Diabolis ba? Wala. Kay si Jesus Christ mao'y nahimong high priest. So meaning, naagay mga priest, kaya na may high priest. So asa man gi-assign sa Ginoo ang mga priest? Tuwa sa pamilya. Kinsa man ang automatic gi-ordain sa Ginoo nga mahimong pari? Ang bana. Amo na dapat ang bana magtuon jud kas pulong sa Ginoo. Grow in your faith. And that is why all the fathers, husband sa kada simbahan, dapat adto jud ka sa pastor. Sikit ka, pastor, tudloi ko, pastor, i-train ko, pastor, tabagi ko, pasabta ko ani pastor. Dili kay si pastor di na ka mao. Patabang ka kay ngano man naa man kay parokyano. Imong pamilya. Tay panaminaw mo? So iyahay ta og pamilya nga atong tudluan, ayaw panudlo sa pamilya sa lain. Kay diha magsugod ang gubot. Tay panaminaw mo? Kamusan mga asawa, di mo madre ha? Kamu mga asawa, ayaw mo kapalitan imong bana ni tudlo. Unya pagkahuman, murag wa kay ka ni agree ba? Unya pagkahuman, naaman ang igsuon sa pagtuo nga lalaki sa niya isulti man nga ay tinuod gyud itong gingon sa kumbana, diha pa ka nituo. Wa kay salig sa gi-provide sa Ginoo nimong pari. O di ba? So arita sa mga lalaki para saligan mo ipakita sad nga naa kay kasibot sa buluhaton sa Ginoo. Ipakita sad nga guided ka sa pulong sa Ginoo. Dili kay kada tudlo nimo maura gyapon scripture, maura gyapon nga joke, maura gyapon nga kanang lesson, stock knowledge ba? Naungot ka sa John 3:16, grabe jud ang gugma sa Ginoo jud. Ang gugma sa Ginoo di gyud mahurot. O sama sa imuhang pag-challenge sa imong pamilya. Kada abli nimo sa Bible, John 3:16 ra gyud. Grabe sad ka. Grow in faith. Ikaw mo'y dapat mo grow og una. So, dera ang posisyon sa pastor sa kinabuhi sa mga men. The pastor nurtures spiritual maturity through teaching and discipleship. He equips believers to deepen their relationship with God. So, just try to imagine, kung imong tangtangon ang pastor sa imong kinabuhi, kinsa may mutabang nimo para mas mulawom gyud ang imong salabutan sa pulong sa Ginoo? Asa kadagan sa AI? Ha?
Si AI may imong tuhuan, dili na imong pastor. Nga, mga bright na ba kayong AI ron? Di ba? Sa tinuod lang makatabang mana, pero dili gyud na si AI na lang ato na lang ni i-post diha, AI na lang mumuwali diha, makopya man lang naong sa pastor. Pero dili man. It should be God that will speak through the man of God. Nasabtan na to. So, ang purpose nga nung naipastor, para mas mulawom, mas mo-deepen ang inyong relationship sa Ginoo. So, unsa ka-importante ang relasyon sa matag Kristohanon sa Ginoo? Para ninyo, unsa siya ka-importante? Sama sa amahan o anak. Kung nindot ang relasyon sa amahan o anak, di ba ang anak diyo naipanginanglan? Pag nindot ang relasyon, di na kinahanglan mangayo Ang amahan ay mutanaw, ugay akong anak, hilis na manig sapatos, naghinay-hina na nagtigom. Kay palitan na dayon, di na kinahanglan mangayo. Nga naman, nindot ang relasyon. Kay kung ang anak o ang amahan, nindot ang relasyon, ang anak di sa nakayuan. Ang iya ana, ngalipayon niya iyang amahan. Tumanon, sundon, dili magsigi og kanang pangayo. Kay mo ka kusog mangayo, tapulan. Bantayan na ninyo. Tapulan, kusog mukaon, kusog mangayo. Maginahina na ni silang kaon niya. Hinahina na kaon na kay mapasangin lang ta ni. Sa balay na ninyo may bawaan. Dili man na ipakita sa gawas. Adto sa balay, ang imong anak tapulan, grabe, di na mamilin og pagkaon. Ang imong anak tapulan, grabe, sige nagpangayo. Pero katong mga anak nga kugihan, katong anak nga close sila sa ilang ginikanan, di na sila basta-basta magpagasto, di na sila basta-basta nga kanabitong pabugatan niya ang kasing-kasig sa iyang amahan, mausa na sa Kristohanon ug sa Ginoo. Ang Kristohanon nga close sa Ginoo, ang iyang mga pag-ampo, ang unod sa iyang pag-ampo, dili para sa iyang kaugalingon, kundi para sa uban. Mahibaw-an nimo nga close ang tao sa Ginoo. Kay ang iyang una-una, ang iyang mga stepping sa kinabuhi para sa uban, dili para sa iyang kaugalingon. Kay ang rason, sure siya nga ang Ginoo mo provide sa iyang panginahanglan kay close sila sa Ginoo. Di nasubay sa kabubuton sa Ginoo. Okay ba mo anong unahon na to atong kaugalingon? Di pala ko tagaan sa Ginoo. Mo na kunay panalangin mo abot, ato tago sa tagato, tago tagato. Wa na may ihatag, ay di na lang, sunod na lang. Ato sa ni siguroon atong kaugalingon. Dili day mo close sa Ginoo di ay. Pag-amen mo, oy. Tinuod man na. So, kung close mo sa Ginoo, nindot kaayo. Mo na nga matinabangon ka, nagunahuna ka, imong concern laing tao. Pero karon kay nakadungog man ka, gusto ko close sa Ginoo, mag-concern ko sa lain. Dili tinuod ba? Wala ka provide this Ginoo, perting lagutan nimo nun. Kani gyud pastor. Kisingan ato nga pastor diray. Kisingan ato. Katog yun na kaingon, wa na noon ko'y kwarta, akong gihatag. Wa man ko balikis Ginoo noon. Okay, di man mo close. Imo ra man gikopya ang mga panalangin sa close. Ikaw close man imong utok, di man mo close sa Ginoo. Ayaw og jump into conclusion nga close me sa Ginoo. Wag yung kalainan sa Katoliko og sa imuhang gibarugan nga close mo sa Ginoo pero wala ka sa pulong sa Ginoo. Pareha na sa mga tao, close sila sa Ginoo kay kugus-kuguson gud nila gud nga karong January ila na nang iparade. Di ba? Unya wag gyud na sila nahigmatag gyud kay natawo man ang puti unya giparade nga itom. Saon na. Unsaon ka na? Musugot mo na may mga kuan diri akong anak panalitan gi anak nga puti nya pagkuman nagkatubo ba nagkadako ni itom matingala tanaw mo na pagparid perti nang ituma. Di ba? Unya ila na lang gibarugan na ang puti na itom. Mo na nga naay duha ang usa puti ang usa itom.
O nakabantay mo? O iparit po na unya sa Manila. Ang itom ay mo pailad oy. Muna pasalamat ta tungod sa pagtuo nga naangko na to gikan sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo, nakasabot ta nga kana di ay nga atong namatan, dili di ay na tinuod. Laliman ka sa una, apil-apil biyata ana. Bandas-bandas tas kulon oy. Are you listening? Maunay atong gipaabot hangtod gabi, bandas-bandas dito. Unya hala lipay-lipay pero wa gi Ginoo sa utok. Lingaw-lingaw na ba? Uy, pasalamat mo nga nahabwa na taan ang klaseng kinabuhi. It is not a celebration for God. Di ba? Pasalamat ta nga naay mga pastor nga nagsurrender sa ilang kinabuhi ug nagwali sa pulong sa Ginoo. Nakadawat ako usasad ko nga nawalihan og pastor, ni dawat ko sa Ginoo unya sa grasya sa Ginoo karon ako na sad ang pastor. Pagkanindot sa kinabuhi mga igsoon. So dili na to ihunong ang pagwali. Grow in your faith. Ang pastor mo'y tabang na to ana. Ephesians chapter 4 verse number 11 to 14. Tanawag kung siya'y gamit sa pastor. 11 to 14. And he gave some apostles, wala na niya, 12 ranik. Ay mugtuo nga napay laing apostoles. He gave some apostles and some prophets and some evangelists, and some pastors and teachers. Okay, siya naghatag ang Ginoo. According sa itong ibasa kaganina, according to the heart of God. Verse 12, unsay purpose for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Tanawa ko sa reason. Para i-perfect ang mga luwas. Dili man na saint, mga igsoon nga katong naggibuhatag ribulto nga mga santos. Kita na nga mga santos, ang mga buhi, ang mga patay, wala na to nanginan lagwali. Tay panaminaw mo? Kita ni nga mga saint na ginahanglan aning pastor nga tudluan ta lig-unon ang atong kinabuhi. For the work of the ministry. Kaya nga naman, dili ka gamiton sa Ginoo kung dili ka strong in the faith. Kuyog-kuyog ra ka, pero dili jo ka ka-feel sa joy. Dili ka ka-receive sa blessing. Because only those who have faith in God, who knows unsa ilang buhaton, o nasayod sila nganong ilang gibuhat. Amen? Unya, dili lang kay for the work of the ministry, for the edifying of the body. So, naagad diha ang paglig-on o pagtubo. Verse 13. Hangtod kanus amani. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Tanawa, asa dapit diha ang trabaho sa pastor. Tabangan ka nga mahimo ka kahawig sa batasan sa Dios. Di ba? Grabe kayo. Kano sa ka ni may tabo ang verse 13 sa atong kinabuhi? Isip o sa kasimbahan? Kano sa ka ni may tabo? Till we all, till we all come in the unity of the faith. Kano sa ka ni? May tabo ni siya kung niligo na ang matag usa diha sa pagtuo sa Dios. So kung mulig-o na ang tanan, unsa ka powerful ang simbahan. Mahitabo na ang giingon sa Book of Acts, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Nga naman, because of our faith. Okay ba mo nganong hinay kayong puno sa kasimbahanan? Way pagtuo ang mga Kristohanon. Ayaw mo kaguol, kay dili lang kay kamo nga simbahan. Kada simbahan. Iapil na natong dagko nga church. Sa Talisay, diri sa Katipunan, dito sa Danau, bisag asa. Kwintaha ang gidugayon anang simbahan na. Dako lagi, pero kwintaha ang gidugayon
Ipha ang mga membro, i-divide, pilay na puno kada tuig. Parihara sa gagmay. O nga nang ingon ana man, tungod kay walay pagtuo ang mga Kristohanon. So mo na'y papel ron sa pastor para bairon ka, i-train ka, giyahan ka para ma-close mo sa Ginoo ug mo increase ang imong pagtuo. Kaya ang pagtuo nagikan man na sa pulong sa Ginoo as we listen to the word of God, kamit by hearing, hearing by the word of God, mo increase ang atong faith. So, sa dihang naminaw ka, unya imong gituman, diha na mulig-on ang imong pagtuo. Nasabtan na to. So, importante kayo, nga nagi mo tudlo. Verse number 14, katapusan. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Mauni na hitabo kasagaran sa mga Kristohanon karon, sa mga kasimbahanan. Dili ang 13, ang nahitabo ang 14. O di ba, daghang mga membro mailad, malingla. O, klarohon na to ni, kinsay nagbutang nimo sa simbahan, Ginoo. Kinsa may nagbuot nganong naa ka diha, Ginoo. Dili ikaw, dili ang pastor, ang Ginoo. Gitagaan dayong kag pastor para atimanon ka. Na ay mangilan. Na ay mangilan. Gikan diri padung dito sa inyong balay, ilaron ka. Gikan diri padulong dito sa imong trabahoan, ilaron ka. Unya dayon makadesider dayon ka, mamalhin ta na. Dili man ka pwede makapangita og lain nga pastor kay ang Ginoo may gahatag nimo ana. Kinsa may maayong laki nga mas nakahibalo kinsa nga pastor para nimo gawas sa Ginoo. Kay pa nakasabot mo? Salig mo sa Ginoo. Diha man na ma-measure ang imong pagtuo sa panahon nga naa sa dili nindot nga sitwasyon. For example, di magyud nato malikayan, malain ta sa tao. So dili malikayan, malain mo sa pastor. Is that correct? Di sila mo angkon. Dili ba malikayan nga malain usahay ang membro sa pastor? Di malikayan no? That's normal. Kay tao naman ta. Pero, nahimo ba na nimong excuse para imong ilisan imong pastor? Dili. Kay di man ikay naghatag ana niya. Pareha na sa imong anak, kasi may gahatag ana, ikaw o ang Ginoo. Diba? Sa diyang gamay pa, blessing yun sa Ginoo, blessing yun sa Ginoo. Niya pagkauman, di ako ning anak ko, ako. O, nangangko na ka, di na iyas Ginoo. Di ba? Dili na, wala na recognition sa Ginoo. Labi na og kanang achiever na imong anak, anak na anak ko! Di ba? Magkigaaway yung ka, ako ng anak! Oh, mangangko na ka karon. Di na nimo ibalik ang himaya sa Ginoo. Mo nay kapait nato. O di ba? So atog yun ang una-unaon mga igsoon. Kung dili grown up ang usa ka tawo, kung dili grown up ang Kristohanon, parihara na sa pamilya, dili hapsay ang kinabuhi sa usa ka panimalay. Maurasan na sa simbahan. Dili gyud nimo pwede ilisan kaysa diyang ang imong anak nagpabadlong ha. Nagpabadlong imong anak, mayon ay ka nga, di na ikaw ako anak. Ngita kog lain. Anak ba ni? Aki sa diri mga ginikanan. Naa diri inyong anak. Na. Aki diri kani duldo asa imong anak. Dara. Tay nagbuutan na ba ni? Wa ka ko nasayop og pili ani. Nagpabadlong ani wa pa. Nakasuway na nagpabadlong? Sige. Kana. Waday ko nasayop. Di gid mailad sa tausahay sa naong no. Sa ato pa, wa jud ka nakaunahuna ilisan ni may mong anak. Sige, din nagpabadlong. Laban biya sa nang sigpabadlong no. Wa jud ka kaunahuna anak ilisan ko ni anak ka.
Murag wa kay ginikanan makaunahunag ilisan. Ang una-una si ginikanan punan. Abi nila o kanang makahumpay, labad man sa diay sa ulo ang napuno. O, di ba? Akong anak, babae, 1 year old pa guna, pero kamao na mangilad, kamao na mang prank. Giprank na mi, anak, pag 1 year niya o 1 month, giprank mi. Kusog na sa magkaugpan, niya, kauman, di ka sa natukan siya kay, abi na kugwa na, gipundo man dahil din ni sangit siya tutunlan. Nakabuang siya og kanang tangtang, nakabuang sa mi, among gi-rescue. Pagkasunod adlaw, di na siya ang walker, gana-ana mo siya. Gana-ana siya ba? Ikaw na, ano ka? Kung giana na yung luyo, kung giana, si Tim nakuyawan na po. Pagkaman, kaya mo siya ang gibuhan? Ano siya? Unya, paghuman niya, pirting katawa niya nga naglitad-litad yun siya katawa. 1 year old o 1 month. 1 year o 1 month. Oh. Kamauna. Nakinahanglan na ni Sulwiningon. Yan, naman na siya attitude nga. Kusog kayo maghapak ba, niya? Basta ako, padulon man ako, padulon. So, pinimi na siya mapadulan. Ini kahuman, manghapak sa siya, niya tanaw siya nako. Niya, hapak sa siya, niya ko, no, that's padol. Yan ang utruhon, maggunit ko sa padol, mo rin siya, wala ay, marunong na kayo. Kanya, pagkaman, sige na. Kiss daddy. Okay na sa siya. Kapuya, kaya unana mga membro na doon. Di ba, no? So, muna, kinala na nga itong pagtuo, musaka gyud, mulig-on gyud, kaya nga naman, diha ta makakuha og instruction, diha ta makakuha og kusog to follow the instruction of the Lord, og diha ta magkalig-unay. Diha ang panalangin mulusot. Ayaw sugot nga ang mahitabo sa atong kinabuhi kaning 14. Nga madala-dala ra ka bisag asa. Kay nahitabo biyan is pamilya. Ang mga anak di mo tuos ginikanan na biras barkada. Unsay nahitabo sa kinabuhi sa imong anak? Eventually maguba to siya. Inig kaguba sa kinabuhi sa anak, nabay barkada mo mudupa kung ma-ospital na. O kinsa may tinuod nga naay concern. Ang ginikanan. Ang ginikanan nga gibiyaan. Ang ginikanan nga wa paminawa. Ang ginikanan nga giaway. Mao in town to'y magdupa-dupas problema. Pero ang mga barkada, anang imong anak nga gikuyugan, awa na. Tibulaag sa na sila kay problema naman eh. Kanang barkada, lipay-lipay na na. Pag naanay problema, likay-likay na na. Di ba? So, para dili mabiktima ang atong mga anak, di ara. Lig-uno na to ilang pagtuo. Ug dakog kalabutan ang pastor sa paglig-on sa pagtuo. O nalipay mo na pastor? Mo na tuguti inyong pastor nga muwali diri sa kamatuoran. Tuguti nga ang pastor mo hatag sa mensahe nga walay pugong-pugong, straight to the point. Wala lipod-lipod ba? Kika nagutan na liko-liko god katulo. Di ba gikan tana sige tag liko-liko dili definite ang atong desisyon. O karon nabaptize naman ta tulo ka points pero straight. Di ba dili na magliko-liko. Grows the believer's faith. Trabaho na sa pastor. Ikatulo katapusan. Guards the believer's soul. Guardya ang mga pastor sa imong kalad. Mao na kaning ato mga young people gwardyado na sa pastor, ang mga asawa, ang mga bana gwardyado, tanang membro gwardyado sa pastor. Ang mga membro gahagok na, ang mga pastor nagtukaw pa. Kung ano wa man natog, nagluto og pagkaon. Kung akong gipakaon ninyo, nya bagko man mga anak ka, no, wa po kita na nagduka. Mo na malipayon tarong buntag ba kay wa gyud nagduka.
Salamat tas Ginoo. Di ba kailangan kayo na uy nga ang pastor dili ba ni kay tungod kay speaker ko ninyo mao gani ang kinabuhi sa pastor every Sunday. Kasagaran sa mga pastor way tulog. Unya mawali diri niya pagkahuman ang mga membro. Isog kay tinanawon naningkamot dito magduda taw sa manisa na silo. Giduka. Ni tando niya. Giduka di ay. Oh, gwardiya mi. Amen. Malipay mamo nga naay gwardiya. Pag ang balay naay gwardiya, unsa may bation sa nagpuyo? Secured. Kinagoy security guard. Mao bitaw usa na kapuslanan nga security nga dili ka ma-secured. Di ba? So kita nga mga Kristohanon, binantayan ta. Are you listening? Yes. Binantayan ta, pinaagi sa pagampo, pinaagi sa pagtudlo, pinaagi sa pagbadlong, pinaagi sa pag-counsel. Kung dili lang kay kana, napagyud tay balaang espiritu nga maunay mahimong active sa atong kinabuhi. Once nga nituman ta, ni adhere ta sa kabubuton sa Ginoo, nga aware ka nga naa kay pastor. Kaya mo man ay reason, kitagaan ka Holy Spirit. So na kay Holy Spirit, unsa may trabaho niya sa imong kinabuhi? To teach you, to help you understand, and to help you remember. Kaya kinahanglan man mo i-apply. So nindot kayo, na kay balang espiritu, gitagaan kag pastor nga mo tudlo nimo. What a perfect match. Tanaw ra gud unsay gibuhat sa Ginoo nato. So sa ato pa, kung believer gyud ta sa kalihukan sa Ginoo, mo na mo grow gyud ta. Di ba? Unya, nabantayan ta. So, the pastor watches over the flock. Trabaho na. Protecting against deception and discouragement. Mao na nga mga pastor, mag-uol nga nung magulanon man ka. Discourage ko, pastor. Unya, pagkahuman, mao pa'y pagka-encourage. Pagkahuman, discourage na po. Naunsa, maning mga membro uban. Sige, magka-discourage. Di ba? So, ang pastor mo intercede, mo instruct, and intervenes when believers face spiritual danger. Mubabag ang pastor. Ayaw, anak, brad. Mo na kung kamo, babagan mo, ay mo kasuko. Naay panahon nga mga membro, mananghid sa pastor. Oh, natabo naman na dire, nananghid mo. Nananghid mo, nananghid. Nakasuway na mo? Wa mo tugti. Diba, nakasuway na mo? Nakasuway na? Kaya na ay nakasuway, anak, daghan. Nananghid sa pastor. Unya, pagkaman, wa tugti. Pagkasunod, unsay gibuhat? Wa na nananghid. Gahit ko. Kaysa sinugdanan, nananghid, wa tugti. Gibuhat raman gihapon. Ang pastor, wala sa gibutan sa Ginoo diha sa imong kinabuhi para pahibaw-on lang kung unsay buhaton nimo. It is your safeguard. Pastor, okay ba ni? Pastor, unsa may imong ikatambag ani? Oh, for example, kanang gibader jud ka sa yawa sa imong utok. Nya duol ka sa pastor, na ako'y ipakitambag nimo. Okay ba ni pastor nga awayon ta ka? O di wa ka na dayon. Kaya gibadli ko mga sa turban. Okay ba ni pastor nga mo rebuild ko nimo? Aw klaro na ana. Di ba? Tanawa ika Domingo, ang wali ni pastor, Absalom og David. No, sinitabo ni Absalom. Nirebuildi sa iyang amahan. Gipatay, mga igsoon. Nauna siya kamatay kaysa iyang amahan. Tanawa, gwardiya ang mga pastor. Mo na pasalamat ka. O tanawa ha, mo adto ka sa kanang establishment. Inig adto nimo sa establishment, kinsa may pinaka-secure ka nga imong pangutan-an sa imong tuyo. Gwardiya. Kay bawdyo ka, di ka ilaron. Tinuod. Di ba? Guard. Asa man diri ang kuan. Guard. Unsa may buhaton? Laliman ka, ana? Asa nang maadto kag Jollibee? Unya pag kuman di ka kamawa na ilang dako kayong cellphone?
Ano man ka mo order, kanang dako kay nilang cellphone diha, gibutang ba? Guard. Hasta ka na, guard, imong tawgon. Tanawa. Nga naman, kay nakahibaw ta nga ang guard, naana siya diha para i-secure ang tanang mga tao diha. Di ba? Mao na ang pastor. Uy, ano, di man mo muduol sa pastor, mangutanang mo. Wa sila ni Amen, ay murag nakaigo ko da. Di ba? Nganong mas kampante man mo sa security guard kaysa pastor? Nakasabot ang security guard to secure. Ang pastor, tanawag, unsay reason, nganong gibutangan ka sa Ginoo ana. Basa ta, Hebrews 13:17. Tanawa ha, unsay gisulti sa Bible. Hebrews 13:17. Obey them that have the rule over you. Kinsa man na? Referring to who? Kanang them diha. Pastors. Obey. Ang buhaton sa mga membro, obey them that have the rule over you. Ngano man, dili na kay obey, submit yourselves. Ato lang ni kayong itaphaw diri kay mahimo ning topic karong hapon. And submit yourselves for the other reason. For they watch for your souls. Ang security guard gabantay sa imong lawas, outward. Ang pastor, ang imong kalag. Ang anong wala naman lang tatagaig gwardiya sa simbahan para safe ta. Nakasabot ta mga igsoon? Nganong pastor magyugibutang sa Ginoo? Tungod kay ang pinaka-precious sa atong kinabuhi is our soul. Mao na ang gihatag sa Ginoo nimo pastor, ang meaning anang pastor magbalantay, tig pakaon, tig atiman. Naagyod siya description nga duty. No? Ato balik og basa. Obey them. Watch for your souls as they that must give account. Tanawarag unsa ka delikado among kinabuhi kung dili mi mubantay ninyo. Di ba? Unsa ka sakit sa kinabuhi sa pastor nga atubang didto sa Ginoo nga wa niya bantayi, gipasagdan ra niya nga nagkatag-katag ang mga anak sa Dios. Mo na mamadlong gyud, mga saba gyud ang pastor. Okay ra mo makasaban mo? Na mga young people, labi na sa di abaya diri sa music department ang grabe kaayo nga strictness. Mura kamo mga ginikanan nga inyong anak na adiri. Ala, suportari in taon na ninyo kay dili lalim dito sa amoa. Dili lalim, naginahinay na sila og kanang striktuha. Hinahinay na. This is for the Lord. Dapat tarungon. Di ba? So, nindot kaayo kung ang tanan nagunahuna nga muhatag ganig account si pastor sa akong kinabuhi. O di ko magpabugat, oy. Di ba? Kay kung imong pabugatan ang pastor, sa wa nimo gyunahuna ba? Sige kag pabadlong, sige ka og rebilde sa pastor. Manubag na ang pastor sa imong kinabuhi. Nganong naingon ana magka? Nganong na backslider? Nganong naguba man imong kinabuhi? Inig abot dito, inig atubag na mo sa Ginoo, ha, sa inyong kinabuhi, si Pastor Joel ang manubag. No, ngano man ni. O normal lang mga igsuon nga ang pastor mamadlong gyud sa membro. Ug kung pananglitan, imo jong choice nga magpabugat ka sa kinabuhi sa pastor, naapoy giingon ang Ginoo. Ang reason ngano nga pabantayan ka o mahimo kang obedient, kay obey man ang giingon diri sa Bible, para that they may do it with joy. Para malipay ang pastor. Okay, sa may pastor in town nga, di malipay nga nituman ka. Hello? Oh. Last night matingal ito. Dito mi sa akong anak sa Dunkin Donuts.
Karon sa pikas table, mga batan-on na ginahinag abot, hinahinag abot. Ko nga barkada tingali ni ay taod-taod nang gawas naman ang Bible. Gipang-invite dito nila mga classmate ba, gipang-invite dito napundok sila, murag 4 ka lamisa, 5 ka lamisa. Nya na dayon ni share sa Bible, nya pagkahuman nagiyahay din sila, nagampo wa jud ko kadungog og salvation message. O kadungog ang giingon na nga God will guide us. God is so merciful. God is so good. Ingon na ba? Bruce, ingon na bitaw. Unya pagkahuman kanang mag-ampo gyud ta sa Ginoo kay ang Ginoo kanang siya gyud mo bantay nato para dili maguba atong kinabuhi. Sakto man na. Pero bantayan kang di magkaanak. No, nahuman na. Nagpundok na sila dito tanan. Tukar bitaw na kanan, di ba sinulog ka tukar ba? Ang katong gatudlo ba nga ang Ginoo na anda di say. Kutim tanawa tim. Kung dapat kita mga Kristohanon nga gihatagan sa Ginoo, bearer of the gospel maguta. And the gospel is the best message in the Bible, mga igsoon. Because it point the sinners to the kingdom of God. Napabay mas labaw, ana. I-master na to ang Ebanghelyo. Muna ang pastor, gwardyahan ka para mahimo kang epektibo sa discipleship. Kaluoy sa mga young people nga napundok dito. Kay pag human na hisgot sa Bible, ang ilang hisgutan, lain naman sad. Pirti naman, alaala naman. Oh, di ba na nato pwede i-mix? E panapa mo diha? Oh, dapat kita to. Dapat you need to spend some money. Invite them. Invite them to Dunkin' Donuts. Invite them to McDonald's. Invite them to Bus Coffee. Kung asa mo, Starbucks. Ang kaning gospel ministry, you need to spend some money. Hindi ka nga, pwede ka ng libre lang. O, ato mos baybayon, ato mos ka ng kilid. Pangita mong lugar nga ba, mas nila mo ko ng pakanon ni mo. Di ba? Si Kristo ang gihatag sa imuha, kinabuhi. Yun, ikaw, unsa may mahatag ni mo para ang kalag nga imong gida. Bisag, kape lang o ka ng donut, okay na na, oy. Makapaminaw lang. Ang kanang bitang diri, kanang mga tricycle. No, daghan kayo kanang witnessanan diha. O na musakay ka, wag ko kay atuan. Pero musakay lang ka asa man ka. Kanang pila may kitaon nimo sa sud sa usa ka oras. Pila may kitaon nimo magrude-rude ka. O sige mohatag yun na siya og amount. Ngayon siya nga kita ko mga sa gatos tingali o 200 sa oras ana ba mo kita ana? Na o di posible? Posible, way hunong ba? Way hunong. O, 200. O, sige, himuon na tong 300. Ari lang ta kilid. Di ka kinahanglan mo, padjak, diri na ta. Nako i-share ni mo. Atong tagalan, uska oras. O, 300, o, 300. Pliti na ko na, pliti. Pwede ba na? Pwede na, oy. Di ba? Ang invest ni Christ, iyang kinabuhi, niya kita, ginagmay lang ba? Oh. So mula, mahimo kang epektibo kay gwardyado ka sa pastor, tinudluan ka, binantayan ka, mao na nga ang magpabantay pod, mao na sila ang magamit. Mao na sila ang maka-perform og ingon ana. Di man kinahanglan nga step by step jud ka unya pastor. Ikaw man og sakay sa tricycle pastor unsa may isulti pastor. Kapuya po na oy. Okay, step 2 na ta. Uy, gamita sa napalag sa imong utok, ngano sa pagpabadlong, wa may stepping. Ngano sa pagbuhat na buluhaton sa Ginoo, pastor giyahe pag ko, step 1 naman na imong giingon. Oh, nanako, unsa may ako ipangutana, pastor? Unsa may ako isulti? Awa na, hasta mensahe ana, ako nagikan. Tay pa nakasabuta? Oh, how much money are you willing to spend for one soul? That is the cost of discipleship.
Mao na apil ang inyong bulsa, gwardiyahan sa pastor. Kay nga naman, tools na, pistula na, nga dapat na ay bala. At sika pa inyong pistula na bay bala. Magasin na. Ilig ana. Uy. Sud balik. Di magkabuto. Mo nagwardyahan mo natudluan gyud mo og giving, tudluan mo og tithes, tudluan mo og kanang offering, tudluan mo mission giving. Unya mga suko ang mga membro, part na sa among pagwardya sa inyong bulsa. Dahil pa nakasinabot na ni. Ayaw mo kasuko, tudluan gyud mo. Ngano man, it is our duty to secure sa imuhang kanang finances. Kay maunay gamito nimo unya sa pagpangalagad nimo sa Ginoo. Og diha pod ang Ginoo mo puno sa mga panalangin. Katapusan, Acts 20:28. Acts 20:28. Tanawa sa Gingos Bible. Take heed therefore unto yourselves. Kasi gingnan ani, mga pastor. Magbantay pod ang mga pastor. Kay lisura pod nga gipabantay ka sa Ginoo sa mga katawhan, unya ang pastor di pod magbantay. Tanawa ng security guard gipabantay nya naglingkod nga nana. Gabantay mo luoy baya kay para nako no ang pinakakapoy trabaho kanang magbarog ra ka ba nya wa kay buhaton. Kamo ganahan mo magbarog mo nya wa kay buhaton. Di ba, mo na kami mga pastor, magbantay yun mi. Nga naman, kung kami nga nagbantay, kami mo nawala. Usaw pa man mo pagbantay. Mo na kami bugat kay among trabaho. Ingon ang Ginoo, take heed therefore unto yourselves. Pagbantay sa imong kagalingon, unto all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers. Kinsa man ang gipabantayan sa Ginoo, paminaw. To feed the church of God. Ang simbahan sa Dios, kamo, kita. Kinsa man na ang simbahan, at tanawa sa Gingos Bible, which He had purchased with His own blood. Tanawa unsa kadelikado. Kaysa tinuod lang, kung ang security guard ang iyang gibantayan, bilyon, panguyawan na siya pirmi. Tinuod. Basig sunod pa na pawn shop, delikadong na matulis ba? Ang security guard na ba yun na ilahang kuanda yun? I-secure ba? Kaya mo may armas, yung sila kay bawa nga, tayaon na ito, ang tinuon nga armas, nga dako kayo, tuwa dito sa tiller. Tuwa dito ang shotgun ba? Tinuon nga. Dapat ningunan na ang mga tindahan ba, no? Kay, unsa ra gud na issue gud nga pistola usay di pa mubuto. Unahon ba na? So delikado kayo kung ang imong gibantayan mahal. O karon pangutana. Pila may value ninyo? Pila value ninyo? According sa Bible, not even the whole earth can purchase one soul. Dili sarang ang tibuok kalibutan nga maoy presyo sa usa ka kalag. Mao na ang kaya ra nga mopalit sa kalag ang kinabuhi ni Kristo. It is the life of Christ ingon ana ta kamahal ug maunay gibantayan sa pastor. Tanawag unsa ang kinabuhi sa pastor. Delikado pirmi. Uy, paminaw mo. Delikado pirmi. Na-feel ninyo? Ang yawa nagpanilap sa mga pastor. Mao nang ayaw jud gunahuna nga mga pastor perfect, di makasala, di makasulti og dautan, dili makahimo og dautan. Mga igsuon sultian ta mo, vulnerable ang mga pastor. Mao na karong hapon paminaw gyud mo dapat karong hapon na amo tanan ha. Kay inyo na pong responsibilidad atong isgutan. Tanawa ha? Dili lalim ang among obligasyon, ang among trabaho. Gagwardya mi sa
pinakamahal nga belonging sa Ginoo. Gi-purchase na niya sa iyang kinabuhi. Ana mo kamahal. Mao na mga pastor ingon ana na lang klase mo sakripisyo. Bisag way maminaw, bisag way mo amen, magtuon ra gihapon mi. Muwali ra gihapon mi. Gihilantan, gisakitag ngipon, gilabdan og ulo, naglain ang lawas. Ang pastor muwali, mutuon gihapon, mubarog gihapon sa pulpito. Ngano man, gipabantayan sa Ginoo. Ang mga membro, naglain lang ang pagbati. Di na mo simba. Uy, support sad mo sa inyong pastor. Are you listening? Walay lain nga pagbati nga makaguba sa relasyon sa membro ug sa pastor. Amen? So that is the pastor's duty to the believers. Unsa may nasabtan ninyo ani? Unsa nasabtan ninyo? Importante ba ang pastor sa inyong kinabuhi? Kung importante ang pastor sa inyong kinabuhi, how would you like to honor God through his life? Ang Ginoo may gihatag ana. So how will you thank the Lord nga naa kay pastor? Kay makita niyo na nato mga igsoon, sometimes ang atong gratitude ato man nabugtian og material things, di ba? Kana thankful ka o mo give ka. Usay maluoy koy kay naay mga pastor nga makita nato kanang tingali wa pod pero dili man ingon nga pobre gyud ang mga membro, pero ang ila ra gyud ihatag in town kanang medyas nga kanang baratuhon, kanang panyo nga di gyud gamiton sa pastor kay sakit kayo ipahid. Kita manghatag mong panyo kanang nindot pud nga panyo, oy ingon ani ba kanang soft. Di ba? Maghatag sila og tsinilas kanang inigsulob, inigkaugma, putol na. Asa naman pasalamat, ana? Tempa namin mo? Ya, manghatag og kanang t-shirt. Kanang kay ba, or bagyod ta og kanang expression guna sa imong gugma. Patanawa sa diyang nag-express sa Ginoo sa iyang gugma nato o sa iyang gihatag. Kinabuhi. Di ba? So if you are grateful, nalipay ka, nagpasalamat ka sa Ginoo, nga naa ka pastor, do your best today. Unya dili raman kay karon ka mapasalamaton sa pastor. Do your best, tangible. Do something today that you can honor your pastor. But in the other days, kay ba mo usag yung makapalipay sa pastor? Di man nga, sigihan ni mong anihi ang pastor, dadan ni mong bugas, pastor, love di ka, pastor, oy, bugas, pastor, nya gahi kay kagu. Wa kay bunga. Dugay na ka, wa kay bunga. Na, mura ka og lubi, kanang butong, nga way unod. Kasi tawag ka na? Kamulay ingon. Way unod ba? Pero naa diha. Pero way unod. Mao na mga membro nga way bunga. Oh, na-rearrange ang iyang mga litra. Mao na. O karon. Tangible ang imong buhaton karon pero sa kanang remaining days, no? Sa tibok tuig, ang makapalipay gud sa pastor nga makit-an ka nga nangalagad. Maog yun ay number 1 nga kalipay sa pastor. Kay sure me, kay baw me, nga panalanginan kas Ginoo. Sa among simbahan, ako sila giingnan, kalipay na ko, gusto mo malipay ko, makita na ko nga ni asinso inyong kinabuhi, o nalibre mo para sa buluhaton sa Ginoo. Pwede na ko, kuhaon sa Ginoo balik. Ako asawa sa niingon nga, ayaw love. Bitaw mo ni kalipay na mo. Kay samtang napay buluhaton. Kami mga pastor nag-antos nami pero makaingon mi sa mi ko Lord town Lord kay mga membro pandayunon pa ni. Kabantay mo ni Apostol Paul tiguwang na masakiton pa. Niyo na siya I'm ready to depart
I have kept the faith. Na-finish na niya iyang course. But when he saw the people, o siya yung giingon, magpabilin sa ako diri. Kay daghan pa kaayong buluhaton. Nawa ng gugma sa pastor sa mga katawhan sa Ginoo. So, inyo na ng desisyon karon. Unsa mo ka mapasalamaton sa Ginoo. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for the message that you have given to us today. Thank you, Lord, for allowing your people to hear the duty of the man of God to their lives. And I pray, Lord, na ilag yun ng dawaton, ilang sabton, nga dili nila lainon kung ang pastor mo duty na sa iyang obligasyon. Kay dili lalim ang imong gipabantayan na mo, Lord. Mga kalag nga imo nang linuwas. Ug salamat kaayo sa matag usa nga naa karon, and I pray, Lord, and commit them to you, that in this invitation, please touch their heart today. Gamita sila, Lord, nga mahimong kalipay sa pastor, kay kung dili mahimong makapagaan according sa imong pulong, mahimo sila nga dili mahimong profitable ang ilang kinabuhi. Mahimo nga bugat ang ilang kinabuhi. Kay nahimo silang bugat sa kinabuhi sa pastor. Ug usa na nga makasakit pod sa among kasing-kasing, Lord, nga makita ang imong mga anak nga nagkalisod, nagmasakiton ang ilang kinabuhi. So tuguti, Lord, nga dili nila maangkon ang kinabuhi nga naa sa kawadon because nahimo silang bugat sa buluhaton. Ang bersikulo dili gyud mamakak. It is written, it will happen. So please, dear God, bless this invitation today. Help them to come to kneel down before you, or to kneel down wherever they are now standing. Make them kneel down before you, O Lord, this morning. Salamat kayo, Lord, and this is for your glory. In Jesus' name, amen. Samtang nagduko inyong ulo,